Alright, yan. So isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Sang sulok man tayo ng mundo naroroon. Ito po ang ating webinar every Friday. At dito, pag-uusapan natin yung kagandahan ng ating Kaiser Ultimate Health Builder 3-in-1 Savings Plan. Number one, meron ka na ditong long-term healthcare. Number two, meron ka lang life insurance. Number three, meron ka lang long-term investment. Yan po yung pag-uusapan po natin ngayong gabi. And of course, bago po tayo makapag-simula, okay? So let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All together, today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So para po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga first-timer po na nandito po ngayon, welcome to IMG or International Marketing Group na kung saan nag-o-offer po ng total financial solution sa bawat Pilipino at ito ay isa sa mga solusyon na binibigay po natin ay yung ating Kaiser. Okay? So good news po para sa ating lahat, ano, lalong-lalo na sa mga IMG members. At the same time, lalong-lalo na po sa ating mga Kaiser policy owner. Dahil ang ating Supreme Court sa Pilipinas, buong Pilipinas po yan, in-announce last July 3 na ang kanilang healthcare provider ay ang ating Kaiser na po. At yan, no, nakapost din sa ating International Marketing Group FB page. Ganun din po sa ating Kaiser. Yan. So proud po ang bawat isa dahil ang ating Supreme Court, lower court, and higher court ang kanilang healthcare provider po ay ang ating Kaiser na. Okay? So dito naman si Daniel Padilla ang ating brand ambassador. At sino nga ba si Kaiser? Ang Kaiser po ay under sa Health Maintenance Organization o HMO. Marami po yung mga nagtatanong na kung pwede daw bang makapag-avail kahit nasa ibang bansa. Okay? Ang sagot po ay yes. Dahil ang ating Kaiser ay hindi po ito insurance. Okay? Ito po ay isang healthcare or at under po ito ng Health Maintenance Organization. At it was founded June 8, 2004. So para sa kaalaman ng lahat, ang ating Kaiser ay 20 years na po in the financial industry. At ang ating President and Medical Director dito ay si Dr. Leia Oy Yulo. Okay? Then meron na tayong 2,000 na accredited hospitals and clinic nationwide. Meron na rin tayong 12,000 accredited doctors. At meron na tayong 9 na Kaiser Medical Center. And of course, meron tayong ditong 24/7 call center, customer care center, and of course, ang ating liaison officer. At ang ating Kaiser ay naka-accredited din ito sa mga malalaking mga private hospitals tulad po ng kilalang-kilala ang St. Luke, Makati Med, yan, Asian Hospital at lahat ng mga nakikita natin dito. No, yan po yung mga dambuhala o malalaking mga private hospital dito po sa Pilipinas. Now, which is naka-accredited po dyan ang ating Kaiser. Okay? Ang ating Kaiser, meron tayong short-term, individual, family, mini group, at para sa ating mga corporate, no? At ang pag-uusapan po natin ngayon yung kagandahan ng ating ultimate Kaiser Health Builder, yung ating long-term plan. Okay? Ito ay 7 taon lang babayaran, 20 years ang kanyang coverage. At ang kagandahan dito, no, habang ikaw ay empleyado, habang ikaw ay OFW, kahit nasaan ka man, pwede kang makapag-start ng
ating Kaiser. At ito nga, sinasagot niya na yung ating long-term healthcare. Lalo na, no, after ng ating employment years. At dito, ang pinaghahandaan na natin yung ating retirement years, no? Securing a more comfortable elderly life. Ayan po yung advantage at iyan po yung design ng ating Kaiser. Okay? So walang ibang broker ng ating Kaiser kundi ang IMG or International Marketing Group. Walang ibang pwedeng makapag-offer ng ating Kaiser kundi IMG member lamang po, no? So sila lang yung mga pwedeng makapag-open tulad po natin, no? At dito meron na tayong access dahil once you become an IMG member, so pwede kang mag-member, pwede kang mag-enroll sa IMG, no? Para sa ganun magkaroon tayo ng access dito sa ating mga major providers. Dahil ang ginagawa po ng IMG or International Marketing Group ay nagtuturo about financial education. At paano nga ba natin may execute or may isasagawa yung tinuturo ng IMG when it comes sa financial education dahil dito sa mga kapartner ng IMG tulad po ng healthcare, nandyan po yung ating Kaiser, no? Yan po yung pag-uusapan natin. So pag ikaw ay IMG member, meron ka na ring access dito sa ating life insurance, non-life insurance, at ganun din dito sa ating investment. And you know what, no? Isa sa mga benepisyo natin once you become an IMG member ay yung pagiging automatic, no, mutual fund investor. So iba pa yung pagkakaroon po natin ng ating Kaiser. Okay? Then meron na din tayong access sa ating mga real estate and other allied financial services. At ngayon po, ang pag-uusapan natin, yung kagandahan ng ating Kaiser. Okay? Ang ating Kaiser ay nag-o-offer na yan ng long-term care, short-term care, at yung ating senior care. Now, which is ang ating Kaiser ay sumasagot na sa pagbibuild natin ng ating solid financial foundation. So makikita natin yan sa front page ng ating libro, yung tinatawag natin na solid financial foundation. Ito yung pagkakaroon ng healthcare, life insurance, pagmamanage ng ating utang, pagkakaroon ng emergency fund, at pagkakaroon ng ating investment. At tatlo dito ay sinasagot na po ng ating Kaiser. Kaya we consider ang Kaiser as level 1 investment po natin dito sa IMG dahil ang Kaiser meron ng healthcare, meron ng insurance, at meron ng investment. Now, pag-usapan natin, reason why we need to save. Bakit nga ba kailangan natin mag-ipon? Ito po yung tinatawag natin the X-curve concept. Dalawang linya po yan. Isang linyang pataas, ito yung tinatawag natin na money line. At isang linyang pababa, ito ay tinatawag natin na the responsibility line. Okay? Mostly, pag bata pa, walang ipon yan. Kahit nga matanda na, hanggang ngayon, wala pa rin ipon. Pag wala tayong ipon, until now, mapapansin nyo po, ang laki ng problema natin sa buhay. Napakalaki ng ating responsibility. Okay? So, ano yung kailangan natin gawin? Pataasin mo yung money line. Mag-ipon ka, mag-invest ka, save and invest. So dito mapapansin mo, habang pinapataas mo yung ating money line, habang nag-iipon ka, nag-i-invest ka, mapapansin mo, yung big responsibility mo, bumababa yan. Okay, bumababa yan hanggat pagtanda mo. At dito, less responsibility na tayo dahil natuto tayo mag-ipon. Kaya pag meron ka ng big savings, pagtanda mo, less responsibility ka na. Okay? So meron tayong tinatawag na basic needs. Paano tayo nakakapag-survive dahil dito sa ating active income? You worked hard for the money. Kung hindi ka nagtrabaho, kung wala kang trabaho, no work, no pay. Di ba wala kang income, paano ka makakapag-survive? Okay? So ang kailangan natin gawin yung ating active income, ngayon pa lang, take note, ngayon pa lang, aralin mo na paano mo ito i-convert into passive income para sa ganun magkaroon ka ng money working for you. Kung mapapansin mo, kung nandito ka pa lang, wala ka pang ipon, ang taas ng responsibility mo, less secure ka. So kailangan pataasin mo yung money line mo para magkaroon ka ng big savings dahil yung basic needs natin, permanent needs po yan hanggang buhay po tayo. Kaya dapat yung active income mo, gawin mo ng passive income. Okay, so pag meron kang passive income, more secure na po tayo. Okay, sa buhay natin,
meron tayong tinatawag na if, no? Number one, what if? What if you die too soon? Paano pag maaga kang kinuha ni Lord? Lalo na kung ikaw ang breadwinner sa pamilya. Okay? Ang solusyon na binibigay po natin, dapat meron tayong life insurance. Ang life insurance, ito yung tinatawag natin na instant money or family protection. Protection mo yan para sa pamilya mo, para anytime na kunin ka ni Lord o maaga kang kunin ni Lord, lalo na kung ikaw ang breadwinner of the family, hindi kawawa yung may iwan na pamilya. Hindi kawawa yung umaasa sa iyo na pamilya mo, especially mga anak mo, kung ikaw ay may life insurance. Okay? Another if, what if you live too long? Paano naman pag binigyan tayo ni Lord ng mahabang buhay? Ang tanong, sino ang mag-aalaga sa iyo pag tanda mo? Dapat ngayon iniisip na natin yan. Huwag nating ipagwalang bahala na bahala na pagtanda ko. Bahala na yung mga anak ko. Ngayon pa lang paghandaan mo na yan para hindi tayo kawawa pagtanda natin at hindi rin kawawa yung mag-aalaga para sa atin. Lalo na pag nagkasakit tayo. Ang solusyon, dapat meron tayong long-term investment at long-term healthcare. Okay? Yan yung kailangan nating paghandaan. Yung tatlong if na yan. Now, it is pwede mong tanungin right now yung sarili mo. What if I die too soon? Sino na mag-aalaga sa pamilya ko? Paano na yung pamilya na maiiwan ko? So, ang solusyon, tandaan natin, dapat meron tayong life insurance. Yan yung instant money na magpapatuloy para makapag-survive yung ating family na iniwanan kapag tayo ay maagang kinuha ni Lord. Second if, what if I got sick? Sino ang mag-aalaga sa akin? Sino ang magbabayad ng hospital bill natin? So dapat ang solusyon, meron tayong health care. Pangatlong if, what if I live too long? Paano pag binigyan ka ni Lord ng mahabang buhay? Ang tanong, sino ang mag-aalaga sa iyo pagtanda mo? Ang solusyon, dapat meron tayong long-term investment, yung pera ang nagtratrabaho na para sa atin. So habang buhay tayo, tuloy-tuloy yan na meron tayong income. Okay? Ito yung tinatawag natin na three major financial needs. Yung pagkakaroon ng life insurance, protection mo yan para sa pamilya mo anytime na kunin tayo ni Lord. Yung pagkakaroon ng healthcare para anytime na magkasakit tayo, meron tayong magagamit na pambayad sa hospital. Napakahalaga po yan. Okay? Number three, yung pagkakaroon po ng investment para sa ating retirement. Para tuloy-tuloy, no? Na meron tayong income kahit retired na tayo, kahit matanda na tayo. Kung napaghandaan natin yan, dahil natuto tayo na yung active income mo during your productive years ay na-convert mo na into passive income. Pangatlong if, no? What if, no, what if, kung sasabihin ko sa inyo, what if I could tell you a product that provides complete solution to your three major financial needs. At ito yung tinatawag natin na Kaiser Ultimate Health Builder, provides total solution to your insurance, to your healthcare, to your investment needs. Ito yung 3-in-1 savings program. Okay? Dito po pumapasok yung ating Kaiser. Dahil ang ating Kaiser 3-in-1 savings program na ito, meron ng healthcare na magagamit for hospitalization, meron ng insurance for 20 years, at meron na tayong investment para sa ating retirement. Okay? Na sumasagot na dito sa ating solid financial foundation. Ito yung tinatawag natin, isa sa mga financial solution natin. Okay? Then, ito yung pag-uusapan natin about Kaiser. At ang lagi nating binibigay na example sa ating Kaiser, yung K100 plan. The best gift na pwede mong ibigay para sa sarili mo. Okay, ang ating K100 plan. So mapapansin natin dito sa sample natin, okay, nag-start at the age of 22. Okay, pag-usapan muna natin yung insurance benefit na meron tayo dito sa ating Kaiser. Ito yung lagi kong binibigyan ng pansin, yung kagandahan ng pagkakaroon ng insurance ng ating Kaiser. Okay? So isipin mo, ang ating Kaiser, 7 years mo lang itong babayaran.
Pero 20 years yung kanyang coverage. Isa po yan sa mga advantage natin dito sa ating Kaiser. So ito yung ating Kaiser. Makikita nyo dito sa ating plan name, ang pinaka-lowest plan na pwede nating ma-avail ay yung ating K45 plan. Up to K1 million plan po yan ang meron tayo sa Kaiser. Mas mataas na plan, okay, mas malaki po yung benefits. So dito papakita natin yung ating example na K100 plan. Sa ating K100 plan, kung K100 plan ang kinuha mo, okay, dito sa ating Kaiser, meron ka na ditong term insurance o life insurance na worth 450,000 pesos pag natural death. Okay? Then, meron na tong accidental death coverage. Pag aksidente ang kinamatay, kahit sabihin mo 1 year pa lang nagbabayad, times 2 ng kanyang term insurance ang makukuhang claim ng kanyang beneficiary. Kaya dito sa ating K100 plan, merong 900,000 pesos accidental death coverage. Okay? Ang ating Kaiser, nabanggit ko kanina, 7 taon mo itong babayaran. Pero since nakaisang taon pa lang, si policy owner namatay dahil sa aksidente, anong benefits ang makukuha ng kanyang beneficiary? Number 1, times 2, kaya 900,000 pesos yung makiklaim ng kanyang beneficiary. Pangalawa, 1 year pa lang nagbayad, meron pang 6 years na babayaran. So ang mangyayari, may transfer na yung kanyang policy doon sa primary beneficiary, fully paid na, hindi na po babayaran ng ating beneficiary. May transfer na yan, fully paid, gagamitin na lang. At hindi lang yun. Pangatlo, kapag nag-mature ang plan, okay, on the 20th year, makukuha pa ni beneficiary yung investment part nito na 1.1 million pesos. Ang pinag-uusapan pa lang natin dito, yung insurance coverage, yung accidental death coverage pa lang ng ating Kaiser. So number 1, nakuha yung kanyang insurance benefit times 2. Pangalawa, na i-transfer yung policy fully paid na. Pangatlo, pag nag-mature ng plan, makukuha pa yung investment na 1.1 million. Based po yan dito sa example natin na K100 plan. Now, pag-usapan naman natin yung hospitalization coverage na pwedeng magamit, no, as long as naka 1 year na po tayo ng pagbabayad. Sa K100 plan natin, meron tayong 60,000 pesos annual benefit limit na pwedeng gamitin for inpatient benefit as long as naka 1 year na tayo ng pagbabayad at meron na itong kasamang room and board na 1,000 pesos per day. Diba? Pag na-hospital tayo, pag nako-confine tayo, tinatanong kung saan mo gustong room. Okay? Sa private room or sa public room o kaya sa ward. Diba? So dito, pag meron kang Kaiser K100 plan, meron ka lang 1,000 pesos para sa room and board. At ang kagandahan dito sa ating Kaiser, pag hindi tayo nagkasakit, hindi natin nagamit yung annual benefit limit during the 7 years na tayo ay nagbabayad, bonus mo yon para sa sarili mo dahil hindi ka nagkasakit, hindi ka gumastos. At the same time, dahil meron kang Kaiser, bonus mo din, no? Dahil hindi mo nagamit yung hospitalization benefit during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, ibabalik sa iyo ni Kaiser yung 85% na binayad na mo. Okay? Magkano yung 85% ng ating K100 plan? That is 350,000 pesos. Now, which is, kasama yan na makukuha mo kapag nag-mature ang iyong plan on the 20th year. Kaya ang maturity value nito ay 1.1 million. Okay? Tanong, paano pag nagamit mo? Meron ka pa rin ba makukuha pag nag-mature ang plan? Sagot, meron pa rin po. Nasa 816,000 pesos ang pwede pa rin natin makuha kapag nag-mature ang plan, kapag nagamit natin yung annual benefit limit during the 7 years na tayo po ay nagbabayad. Okay? So yan po yung sa insurance part at healthcare benefit ng ating Kaiser. So ang ating Kaiser, sabi ko nga kanina, 7 years mo lang itong babayaran. Kung ikaw ay nagsimula at the age of 22 plus 7 years at the age of 29, tapos ka nang magbayad, fully paid na. I-award na sa iyo yung certificate of full payment. Then, covered ka pa rin hanggang 42 years old mo. 22 years old plus 20 years. At the age of 42, doon po magmamature ang plan. Mag-plus 20 ka lang kung ilang taon ka na ngayon na nagsimula. Okay? So kapag nag-mature ang plan on the 20th year,
based po sa K100 plan, meron kang 1.1 million pesos. Okay, na maturity value nito na pwede mong mailamsam pag nag-mature na yan. So pwede mong i-withdraw lahat yan. Or pwedeng kalahati lang, i-withdraw mo kalahati, iwan mo. Tuloy-tuloy pa rin yan na nakapasok sa investment. Or pangatlong option, yan lang muna dahil hindi mo pa kailangan. So at the age of 42, hindi niya winidraw. Pinaabot niya to at the age of 60. Magkano na ngayon yan at the age of 60? Ayan po ay 6.4 million pesos na. At the age of 60, hindi pa rin winidraw at pinaabot to at the age of 65. Yung 6.4 million niya ay naging 10.4 million pesos na. Yan na yung retirement fund mo. Yan na yung healthcare fund mo. Dahil maaga kang nakapagsimula na mapaghandaan ang iyong retirement at ang iyong healthcare fund sa pamamagitan ng ating Kaiser Long-Term Care. Okay? So ito na yung sumasagot doon sa ating tinatawag na solid financial foundation. Now, pag-usapan naman natin, no, yung 7 years na ikaw ay nagbabayad. Ano yung mga benepisyo mo during the 7 years na ikaw ay nagbabayad? Number 1, no, meron na tayong annual physical exam benefit during the 7 years na tayo po ay nagbabayad. So dito, covered na dyan yung ating APE o basic 5 na tinatawag natin, no? Number 1, yung physical examination. Number 2, yung chest x-ray. Number 3, yung routine fecalysis. Number 4, routine urinalysis. At yung ating complete blood count. Libre na po yan. Yearly. Okay, gamitin mo yan yearly. Okay, and ECG for members above 35 and pap smear for female members above 35 years old or as required. Okay, another benefit natin during the accumulation period, meron pa itong kasamang dental health benefits. Okay? Sa ating dental health benefit, unlimited dental checkup na, unlimited simple tooth extraction once a year, pre-dental prophylaxis, recementation of jackets, crowns, inlays, onlays, and minor adjustment of dentures. Kasama na yan sa benefits natin during the 7 years na tayo po ay nagbabayad. So dito sa ating K100 plan, as nabanggit natin kanina, meron ka na ditong budget na 1,000 pesos para sa room and board. At the same time, meron ka lang 60,000 pesos na pwedeng magamit for hospitalization or inpatient benefit dahil meron kang annual benefit limit na 60,000 pesos. At the same time, okay, kasama na dito yung basic medical health benefit natin sa mga accredited physicians fees, specialist fees. Okay? So, the above provision 1, 2, and 3 can be availed of after full payment of the first year. So, as long as naka 1 year na tayo ng ating payment, pwede na po natin itong magamit. Okay? Number 6, waiver of installment due to death or credit life. Number 7, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. Ano pong ibig sabihin ng number 6, no? Okay. So dito pumapasok yung tinatawag natin na 2 years contestability period. Okay? So pag once na tayo ay nakapag-start ngayon ng ating Kaiser, okay? Dapat lang o sana lang wag muna tayong kukunin ni Lord habang tayo ay nagbabayad sa loob ng 2 years. Okay? Dahil wala pong insurance benefit. Pero kapag nalampasan natin yung 2 years, no? Then, let's say, after 3 years, doon po namatay si policy owner. So, ano pong mangyayari? Benefit number 6, may waiver of membership fees due to death. Okay? So, pag namatay si policy owner on the 3rd year, ibig sabihin, number 1, makukuha kung magkano yung insurance benefit. Number 2, may transfer yung kanyang policy, fully paid na. At number 3, makukuha pa ni beneficiary yung maturity value on the 20th year. Okay? Number 7, waiver of membership fees due to total and permanent disability. Na aksidente pero hindi namatay. Pero sa kanyang pagkaka-aksidente na i-declare ng doktor, no? After 6 months, na si policy owner ay hindi na kayang magtrabaho. Pag hindi na makakapagtrabaho, wala ng income, wala ng pambayad ng Kaiser. So since siya ay isang Kaiser member, ang mangyayari, mawi-waive na hindi na babayaran yung kanyang Kaiser, no? Waiting na lang siya doon sa maturity
ng kanyang Kaiser. Benefit number 7. Okay? Benefit number 8, term life insurance coverage sa ating K100, 450,000 pesos ang ating life insurance. Then, number 9, accidental death and dismemberment. Okay? So, dito sa number 8 and number 9, no? Pag namatay natural death, 450,000 pesos ang life insurance based sa ating K100 plan. As long as nalampasan natin yung 2 years contestability period. Okay? Number 9, accidental death and dismemberment. Namatay dahil sa pagkaka-aksidente, times 2 ng kanyang insurance benefit ang makukuha ng kanyang beneficiary. So, yung 450,000 na term life insurance natin times 2, that is 900,000 pesos ang makukuhang claim ng kanyang beneficiary. Okay? Then number 10, meron tayong family assistance service. Assistance po yan ha. Hindi po ipapagamit yung healthcare, kundi pwede pong makatulong, no? Ang ating Kaiser when it comes, no, pagdating sa financial problem, pagdating po sa hospital bill po natin. And subject po yan. Okay, subject po yan for approval. Nakalagay po dito, please note that this assistance is an accommodation and not considered a benefit of the plan. Hence, approval and denial of the ailment solely depends on Kaiser Management Evaluation. So, subject for approval po ang ating family assistance program at ang pwedeng makapag-avail po nito ay yung ating immediate family. Pag sinabi natin immediate family, pag single ka, ang iyong immediate family, ang parents at ang iyong mga kapatid. Pag married ka, ang immediate family na tinatawag, yung asawa at yung ating mga anak. Alright? So yan po yung ating benefits during the 7 years na tayo po ay nagbabayad ng ating Kaiser. Now, pag-usapan naman natin, after 7 years, tapos ka nang makapagbayad, no? Ano naman yung mga benefits natin after ng ating pagbabayad during the 7 years, okay? So dito, pwede na itong magamit for outpatient benefit. Kanina, during the 7 years, pwede mo lang sa gamitin for inpatient benefit. But, after paying period, pwede mo na itong magamit for outpatient and inpatient pa rin. Okay? Pwede na rin itong magamit para sa maternity benefits. After paying period, pwede mo lang magamit for maternity benefit. Then, pre-existing illness is covered, dreaded illness is covered. Okay? So yan, no? Yung pre-existing illness natin, so pwede na siya, covered na siya. All congenital conditions, no? Covered na din. At ganun din yung ating dreaded illness, no? Yung ating dreaded illness covered na din. So after 7 years of paying period. Okay? So yan po yung mga benefits ng ating Kaiser pag once na nakapagbayad na po tayo. At of course, no, napakahalaga pa rin yung pagkakaroon ng ating PhilHealth. Okay? So kailangan meron pa rin tayong PhilHealth. Okay? Then, grace period, okay, wag po nating papalampasin ng 30 days na hindi po tayo makapagbayad para hindi po malapse yung ating policy. Paano pag nalapse? Okay, pwede po nating i-reinstatement. Okay? So as long as na hindi pa lumalampas ng 2 years na hindi ka nakapagbayad, pwede pa pong i-reinstatement, pwede pa pong i-activate yung ating Kaiser. So meron tayong dalawang paraan ng pag-activate ng ating Kaiser. Pwedeng update saka redate. No? Yung update, babayaran mo lahat ng hindi mo nabayaran plus yung penalty plus yung reinstatement fee. Pag redate naman, ang babayaran mo lang yung premium mo at yung 300 na reinstatement fee. Okay, tandaan, meron kang 2 taon na isaayos ang iyong Kaiser para hindi po ito ma-forfeited. Paano pag 2 years, 2 years kang hindi nakapagbayad, 2 years straight, hindi ka na nakapagbayad ng Kaiser mo, forfeited na po yun. Okay? Klaro? And of course, meron din tayong tinatawag na healthcare value. Ito yung mga, sir, paano pag hindi ko na kayang ituloy na bayaran, pwede ko bang i-withdraw? Okay? The owner may surrender the contract or its cash value stated in the schedule of benefits, basta make it sure active yan at least 1 year at hindi po lapse, no? Yung time na isosurrender mo yung iyong policy.
Okay? Ang pinaka-advice ko po dito, since nasimulan mo na, tapusin mo na. Dahil para sa iyo yan. Okay? Baka someday magsisi ka kung bakit hindi mo tinapos ang iyong Kaiser. Okay? So, is it transferable? Okay? Or can it be assigned? Ang sagot, yes. As long as pwede mo itong i-transfer basta kasama sa mga nakasulat na beneficiary mo yung pagtra-transferan mo. At yung nabanggit nga natin kanina, if something happened to the policy owner, may transfer ito doon sa primary beneficiary. Okay, klaro? Then, what are the benefits that can be received by the principal? Dito in-indicate, in-elaborate, no? Yung pwedeng makuha na benefits ng ating principal beneficiary. Tayo yon as a principal beneficiary. At makikita natin dito sa number 4, additional healthcare hospital benefit limit provided that investment earnings, okay, sa mga nagtatanong magkano ba yung pwedeng kitain ng ating Kaiser, higher than 6% per annum. Okay? Then, eto na, yan yung ating Kaiser na sumasagot doon sa ating tatlong if. What if I die too soon? Dapat meron tayong life insurance. What if I got sick? Dapat meron tayong healthcare. And what if I live too long? Dapat meron tayong investment o long-term investment. Now, which is ang Kaiser ang sumasagot na dito sa ating three major financial needs. No, na kumukompleto na diyan sa ating solid financial foundation dahil ang ating Kaiser meron ng healthcare for hospitalization, meron ng insurance for 20 years, at meron ng investment para sa ating retirement. Okay? Now, sino po ang pwedeng makapag-avail? Ilang taon ang pwedeng makapag-avail ng ating Kaiser? 10 to 60 years old po. Okay? 10 to 40 years old, ang lowest plan na pwedeng ma-avail, yung ating K45 plan. So makikita nyo dyan, okay, yung magkano yung monthly, quarterly ng bawat plan natin, semi and annual. Pag monthly, no discount. Pag quarterly, no, every 3 months ka magbabayad, half month ang discount. Kapag semi-annual, every 6 months kang magbabayad, 1 month ang discount. At kung every annual, no, yearly kang magbabayad, 2 months ang discount. K45 plan, pwedeng ma-avail o lowest plan na pwedeng ma-avail ng 10 to 40 years old. Ganun din sa ating K50 plan. Ano? Ang K50 plan, ito yung pwede pang makapag-avail dito yung 10 to 40 years old. At para naman sa 41 to 50 years old, no? Ang lowest plan ay itong ating K60 plan, 3,529 pesos per month. Para naman sa 51 to 60 years old, lowest plan na pwedeng ma-avail yung ating K75 plan, 4,412 pesos per month. At yung highly recommended natin para sa ating lahat, K100 plan, 5,882 pesos per month. Okay? Kung gusto natin ng mas mataas, pwede ka sa K125 plan, K150 plan, K175 plan, or dito sa mga mas mataas na plan pa natin. So dito makikita natin magkano yung term insurance ng bawat plan, magkano yung annual benefit limit, yung long-term care bonus, at kung magkano yung long-term care maturity value, no, pag nag-matured yung ating plan. So ang plan natin from K45 up to K1 million plan po yan. Okay, so kung mas mataas ang plan na kinuha mo, mas mataas ang maturity value nito. Just like for example, yung K475 plan natin, itong nasa baba, pag nag-mature yan, 5.5 million pesos po yan. Okay? Sa ating pag-iipon, meron tayong tinatawag na abundance formula. So hindi po tsamba-tsamba kung ano yung plan na kukunin natin, kung magkano yung kailangan nating ipunin, no? Try po nating i-compute, okay? Gamit ang ating abundance formula. Ito yung 10-20-70 rule na tinatawag natin. Tandaan po natin to, ituro din natin to sa ating mga anak, no? Ano bang ibig sabihin ng 10-20-70 rule? Every time 100% ng iyong income, ang unang ibabawas mo 10% tithes para kay God. At 20% kay ng iyong monthly income, yan yung ilalagay mo sa iyong savings and investment. Yung 20% na yan, pwede mo na yang ipunin dito sa ating Kaiser. So ngayon pa lang, pwede mo nang i-compute magkano ang 20% ng iyong monthly income
Yan ang dapat nating ilalagay sa ating savings and investment. Okay? At yung maiiwan na 70%, yan yung ibabudget natin para sa ating lifestyle. Okay? So tandaan, the best time to start is now. So meron tayong application form para sa lahat ng mga gusto makapag-start. Hingin nyo lang po yung application form kung sino po yung mga nag-invite sa inyo ngayon para makapag-fill out na po kayo. Pwede na po kayong mag-fill out kahit wala pa po kayong bayad and to be follow yung payment. Para sa ganun, ma-process na yan, ma-review yung application nyo at makapag-signature kayo para waiting na lang doon sa payment. Alright? So ito yung ating sample, no, ng ating K100 plan. At lagi ko pong ina-advise, no, kung ikaw ay 40 years old to 60, okay, ang pinaka-advise po natin K100 plan. Dahil at the age of 60 mo, kung 40 years old ka ngayon, pag nag-mature ang plan, meron kang 1.1 million pesos na retirement fund at the age of 60. Pag hindi mo to ginalaw at the age of 60, pinaabot mo hanggang 65 ka, meron kang 1.8 million. Pagdating mo ng 80 years old, yan, pag inabot tayo ng 80 years old, meron kang 7.8 million. Kaya the best, okay, na highly recommended natin yung ating K100 plan. Okay, yan po yung ating terms of payment dito sa ating K100 plan. And of course, ito naman yung ating mga bank account, no, sa mga nagtatanong saan po magbabayad, saan po magde-deposit ng ating mga payment. So ayan, marami po tayong option. Okay, dyan po natin i-deposit, ibibigay lang natin yung picture ng deposit slip natin doon sa nag-process or nag-invite sa atin at siya na yung bahala na mag-upload doon sa iyong first payment. Okay, so once na ma-approve ang iyong plan, magkakaroon ka ng sarili mong username and password, no? Meron kang portal. So ito yan, ganito yung makikita mo doon sa iyong portal. Okay, so yan po yung advantage ng ating Kaiser. Okay, so, once again, maraming salamat sa pakikinig. Ayan. Yan po yung ating Kaiser, ano, pero hindi pa dyan nagtatapos. Okay? Hindi pa dyan nagtatapos yung ating Kaiser. At para sa lahat ng mga meron pong mga katanungan, i-message nyo lang po dyan at sasagutin po natin later on. Okay? Now, papahapyawan natin yung mga benefits na meron tayo dito sa IMG. Ito yung mga na-award na natin ng mga Kaiser Claim. Dito lang yan sa IMG Isabela Financial Center. Iba pa yung mga na-award sa different financial center. Okay? So ito yung ating mga benefits naman para makita natin ano nga ba yung mga benefits na meron tayo pag once na tayo ay IMG member. Okay? Number one, automatic mutual fund investor ka na dahil meron ka na agad 1,000 pesos na mutual fund investment. So yung Kaiser, ibang investment mo pa yon, iba pa yung pagkakaroon mo ng mutual funds. So sa madaling salita, meron ka ng dalawang investment, mutual funds at ang iyong Kaiser. Okay? Number two, meron na tayo agad 100,000 pesos personal accident insurance, wala pong babayarang monthly. Kasama yan sa benepisyo ng isang IMG member. Number three, meron na din tayong kasamang 50,000 pesos na Fidelity Life Insurance or burial benefit. No? Wala tayong babayarang monthly, kasama na yan sa benefits mo bilang isang IMG member. Number four, no, para ito sa mga international, kaway-kaway sa mga OFWs po na nandito, additional na benefits mo itong number 4, additional of 500,000. So sa madaling salita, pag OFW ka, nag-member ka sa IMG, meron kang 600,000 pesos accidental death benefit. Plus, meron ka pang additional na 100,000 pesos na burial benefit, total of 150,000 pesos ang iyong burial benefit kapag ikaw ay isang international or OFW. Kasama sa benefit ng OFW, yung pagkakaroon ng accidental medical reimbursement up to 100,000 pesos, protection sa terrorism na 600,000 pesos, unprovoked murder and assault na 600,000 pesos, at yung ating accidental disablement benefit, pag na-aksidente, naputulan ng daliri, for example, meron pwedeng maklaim. No, naputulan ng dalawang kamay dahil sa pagkaka-aksidente, meron 500,000 na pwedeng maklaim. Napakalaking bagay po yan. Okay? Number 10, kasama na dyan ang ating repatriation service. No, napakamahal po magpa-repatriate. Pero pag IMG member, napakalaking bagay at napakalaking tulong yung benefit number 10. Number 11, no, pwede na tayo maging
Certified Associate Financial Planner. Number 12, unlimited check-up na tayo sa Kaiser Medical Center. Number 13, discounted na tayo when it comes to medical services ng Kaiser. Number 14, discounted pati ang ating immediate family sa mga medical services ng ating Kaiser Medical Center. Okay, number 15, Vision Care, libre na ang eye check-up. Okay, libre na ang 2 frames. Lens na lang ang babayaran. Number 16, no, meron tayong legal assistance program. Libre po yung pakikipag-usap sa lawyer, 45 minutes per session, 2 session sa loob ng 1 taon. Number 17, pwede na tayong mamigay, no, ng ating 20,000 pesos na personal accident insurance sa mga non-IMG member. Number 18, no, meron na tayong free e-book, ma-access mo yan, nasa Pilipinas ka man or nasa ibang bansa ka. Number 19, meron na tayong free financial video. No? So na, yung laman ng libro, tamad kang magbasa, panoorin mo na lang. Number 20, libre na yung ating mga financial workshop from financial workshop number 1 to number 5. Libre na po lahat yan pag IMG member ka. Okay? Number 26, no? Meron na din tayong free e-book insurance licensing examination reviewer. Napakadali na lang po mag-take ng exam para maging life license ka. Number 27, no? Libre na yung ating financial check-up. Number 28, meron na tayong access sa ating different financial services tulad po ng Kaiser, ng Manila Bankers Life, yan. And of course, number 30, yung access natin sa lahat ng mga investment seminars, libre na po yan pag IMG member ka. Benefit number 31, 0% entry fee. Every time na magdadagdag ka ng iyong investment, walang charge. Okay? Benefit number 32, meron na din tayong access sa ating online trading. Ito po ay hindi po recommended sa ating mga beginner. Okay? Number 33, kapartner din natin ang Palawan. Number 34, meron na din tayong access sa ating memorial concert service sa pamamagitan po yan ng Everest. Number 35, no, meron na din po tayong marketplace. Ayan, so parang Shopee and Lazada lang yan. No? Number 36, meron na tayong IMG movies. Available na po ngayon yan. Okay? Number 37, discounted po tayo when it comes sa mga non-life insurance, ganoon din sa mga real estate, okay? Ganon din sa APS, Asset Preservation Services, sa pagpapagawa ng will and trust or corporation, discounted po tayo dyan. Number 40, gusto mong bumili ng brand new car, makaka-discount ka na rin po. Benefits mo yan bilang isang IMG member. Number 41, no rewards, be in the financial industry, pwedeng gawin ng business. Number 42, makakasama ka na sa Travel the World. No? Number 43, meron tayong mga world-class recognition, mga pins, mga watch, libre na po lahat yan. Then pwede kang maging millionaire ring earner, magkaroon ng Rolex watch, magkaroon ng free car, free healthcare, kasama lahat sa mga benepisyo natin bilang isang IMG member. Number 49, automatic meron ka ng username and password at meron ka lang access sa ating portal. Pag once na ikaw ay member ng IMG, updated tayo daily. Meron na din tayong NeuraCash, e-wallet exclusive for IMG members only. Number 52, meron na tayong Dominate Tool or digital marketing platform. Kasama na dyan yung pagpapagawa ng website. Libre na yan. Email marketing, affiliate links, naka-ready-made na. No, lahat ng mga links gagamitin na lang natin. Ganon din sa live webinar, pre-recorded webinar, sa ating survey, events, stat reports, and of course, meron tayong mga mentors na nagtuturo po sa atin dito. Tulad po ni Jomar Hilario at saka ni Alan Ngo. Okay? Additional benefits ng mga nasa abroad. So, meron ka ng exclusive, no, na Visa card, makakasama sa mga exclusive events and exclusive run and contest pag tayo po ay international or OFW. Yan po yung mga benefits, ano, ng isang IMG member. Ito tayo, bilang isang IMG member, meron ka lang access sa ating mga major providers tulad ng healthcare, life insurance, investment sa stock market, real estate, general insurance, and allied services. One-stop shop brokerage company na po ang IMG. Okay? So sa IMG, ang binibigay sa atin, peace of mind. Pag tayo po ay nasa Pilipinas, ito po yung summary. Pag IMG member ka, may nangyari sa atin, of course, merong 100,000 accident insurance. Kasama dyan yung Fidelity Life na burial benefit natin
at yung ating 1,000 pesos na mutual fund investment, kung marami kang nailagay dyan, kasama yan na makukuha ng ating family at yung other benefits natin. Lalo na kung meron ka pang Kaiser, no? So napakaganda pag IMG member ka at the same time meron ka pang Kaiser, lalo na kung K100 plan yan. Magkano yung accident insurance natin? Sa K100 plan, 900,000 pesos. Okay? At meron ka na dito 450,000 term life insurance. At yung ating 1.1 million pesos na maturity value ng ating Kaiser K100 plan. Kung ang cause of death ay aksidente, ang kinamatay ng isang IMG member, okay, na Philippine Code na merong Kaiser na K100 plan, magkano ang pwedeng makuha ng family? Yung 100,000 pesos na personal accident insurance mo sa pagiging IMG member mo plus yung 900,000 na accident insurance mo sa Kaiser mo, total of 1 million pesos ang makukuha ng iyong beneficiary. Ano yung ginawa mo? Nag-member ka lang sa IMG at nag-avail ka ng iyong Kaiser. Kaya hindi lang yan. Dahil meron pang Fidelity Life Insurance yan na 50,000. Plus yung investment, kung magkano ang inaabot ng investment mo. Plus, kapag nag-mature ang plan ng iyong Kaiser, meron pang additional na 1.1 million pesos na makukuha ng iyong beneficiary of family. Malaking bagay, malaking tulong ba yan? Yes. Diba? Pag international naman, mga OFW tulad po natin, no? Pag kayo po ay nag-member sa IMG, 600,000 ang iyong personal accident insurance, 150,000 ang iyong burial benefit, plus meron ka ding 1,000 na mutual fund investment, plus yung other benefits natin. At the same time, meron kang Kaiser K100 plan, 900,000 yung accidental death coverage, 450,000 yung term insurance, 1.1 million pesos pag nag-mature ang plan. Okay, again, pag cause of death ay aksidente, 1.5 million pesos ang accidental death coverage na makukuha ng beneficiary. Plus yung 150,000 pesos. Plus kung magkano yung investment. At plus yung maturity value nito after 20 years na 1.1 million. Yan po yung may iwan natin doon sa ating beneficiary or family. Ang pinag-uusapan natin dyan, yung IMG membership mo at yung Kaiser pa. Wala pa dyan yung ibang investment natin. Pero kung titignan mo, napakalaking bagay na pwedeng maiwan yan para sa ating family. Okay? So yan po ang binibigay. Yan po ang pinaka-total na main product ng IMG. Okay? Ang pagkakaroon ng peace of mind ng bawat Pilipino. Okay? Tandaan, the best time to start is now. Ito yung lagi nating ina-advise, na ito yung pinakamagandang pagkakataon habang bata-bata ka pa, habang healthy ka pa, habang wala ka pang sakit, habang kaya mo pa, habang may income ka pa, habang meron ka pang pagkakataon. Ito yung pinakamagandang pagkakataon para makapagsimula ka na rin ngayon. Okay, thank you so much. Laging tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka dito sa IMG. Okay? So maraming salamat at dako na po tayo sa ating Q&A. Thank you so much and I hope na marami po tayong natulungan at natulungan ko po kayo na makapag-decide na rin po na makapag-start na ngayon. This is the best gift para sa iyong sarili at para sa iyong pamilya. So once again, maraming salamat sa inyong lahat.